Hi guys! Good morning! Hindi na muna ako pupunta ngayon ng forest kasi sobrang dami kong kailangan gawin dito sa bahay. Mamaya is meron pa akong trabaho kaya hindi na muna ako maglalakwat siya sa kagubatan ng Finland. Ang gagawin ko ngayon is maglilinis sa bahay tapos maglilinis ng mga mushrooms na nakuha ko doon sa forest. Kasi kung hindi ko siya lilinisin, hindi rin namin siya masustore. So it doesn't make sense na pumunta ako ng forest, nanguha ako ng mushroom, tapos pagdating sa bahay hindi ko siya lilinisin. Masisira yun guys. Kaya kailangang linisin ko siya bago ko siya ma-store sa freezer o kaya ma-dry. Kasi kahit na malinis naman yung mushroom doon sa forest, minsan hindi ko talaga siya nababrush ng maayos. Kaya dito ko siya sa bahay tinatapos. Gusto ko ipakita sa inyo ang lahat ng mushrooms na nakuha ko kahapon. So, hindi ko siya sin-store dito sa loob ng bahay pagkagaling ko ng forest. Nilalagay ko siya doon sa labas namin. Sa may, parang meron kaming maliit na terrace doon sa labas. Kasi, ang mushroom, hindi pwede na nasa warm temperature siya. Warm kasi sa loob ng bahay, guys. And sa labas is medyo malamig na kasi autumn na dito ngayon sa amin. So, kailangan niya ng cool air para hindi siya masira talaga. Kasi ganoon naman talaga yung environment din ng mga mushrooms namin dito sa Finland. So, andun siya sa labas overnight. So, this morning, nilipat ko siya dito sa loob kasi nga lilinisin ko. Hindi papakita ko sa inyo lahat ng mushrooms na nakuha ko doon sa forest, pati yung mga mushrooms na na-save ko na, yung mga na-dry ko na. Pero yung iba is andun na rin sa freezer. Ito yung mga mushrooms na nakuha ko kahapon sa forest, guys. Meron ako ditong tatlong klase ng mushrooms. And these are most of the mushrooms na pinupulot ko talaga doon sa gubat. So, meron ako ditong Sopilohavero. Konti lang yung pinagpick ko na or yung mga kinuha ko na Sopilohavero. May nag-molds na dito. So, tatanggalin ko lang yan mamaya pagkalinis. Tawag nito, konti lang yung pinick up ko na Sopilohavero kasi ito talaga yung pinaka-late na mushroom na kinukuha ko sa forest. And napakarami nila sa forest, guys, kaya hindi ako nag-aalala na wala akong makuhang Sopilohavero or itong Funnel Chanterelle. Funnel Chanterelle ang tawag sa kanya, guys, or yellow foot kasi yellow din yung kanyang parang paa niya or ano ba tawag nito, tangkay or parang stem. Hindi man siguro ito stem, hindi ko alam anong tawag dyan. Leave a comment anong tawag dyan. Basta ito siya is Sopilohavero or Funnel Chanterelle. Kasi kapamilya siya ng chanterelles, guys, and para siyang embudo, ganyan no. Meron siyang funnel. Para siyang funnel, guys, kasi para talaga siyang embudo, yun no. Tingnan nyo. Tapos sa loob niya is meron niya siyang butas. So papakita ko sa inyo mamaya paano ko siya nililinis. So konti lang yung nakuha ko nito. But next time, kapag wala na akong makuhang chanterelles and yung ibang mushrooms, ito naman ang mga pupulutin ko. Kasi itong funnel chanterelle hanggang late autumn, andyan siya sa forest. And mas maganda na mamulot ng malalaking funnel chanterelle compare sa yung mga maliliit like kagaya ng ganito. Kasi mas madali siyang linisin kapag malalaki. Tapos, syempre pag mas malaki, mas marami. 'Di ba? Kaya, late ko na ito i-pick up. But along the way, sa forest, namumulot din ako kasi nag-start na rin ako mag-dry nito. Kita nyo yan, meron siyang parang butas dyan. Diba?
Ang ganda niyang ano tingnan. Tapos yung kanyang texture guys is malambot din siya. Tapos kapag na-dry ito siya, it smells like butter or parang dried na fish or something. Basta meron siyang earthy smell. Ganon. Tapos, ito naman dito na side is yung aking mga chanterelles. O, diba? Sobrang dami. So, ito yung mga chanterelles na na-pick up ko sa forest kahapon. And sobrang dami nila. As you can see, may mga moss-moss pa, may mga alikabok-alikabok pa. Pero ibabrush natin yan mamaya. And magiging malinis din yan. Ayan o. Yung nakikita nyong itim na yan o, yung parang, ito ba? Ito siya. Ito siya, yung parang ibon na shape, parang letter T. Yan yung seeds ng birch trees or quivo. So, marami na talagang nahuhulog na mga seeds ngayon. And dito sa Finland, pwede nang hindi ka magtanim ng puno din. Kasi sa sobrang dami ng seeds na nagkalat, tutubo at tutubo din sila. But of course, if you want to have a particular tree in the forest na itanim doon, kailangan mo siyang itanim. Pero yan siya, marami siya mga seeds ng quivo. Yan o, seeds niya ng quivo. Tapos yung mga dry stems and yung mga mosses na nasama talaga siya. Mga alikabok. So, kailangan natin yung linisin isa-isa. Kaya mahal ang chanterelle kasi mahirap siyang hanapin. Not all forests have chanterelles and not all places here in Finland have a lot of chanterelles. And I'm so lucky that here in Hämeenkoski we have a lot of this. And of course, it's free, kaya sugod na agad sa forest para manguha doon, di ba? And ito siya guys, ngayon, since start na ng autumn, nalalata siya. Yung iba na pick ko, pagdating ng bahay, malalata siya guys, ganyan no. Kita nyo? So, lilinisin ko pa yan siya, isa-isa talaga to lahat. Tapos yung mga, may mga tawag nito, snails pa yan dyan, mga itlog ng snails, tatanggalin natin yun isa-isa kasi hindi natin yun pwedeng kainin. And of course, this one can be stored sa freezer o kaya naman, pwede din siyang i-store na dried. So, ang ginagawa ko is both kasi bumili na ako ng drying machine ko or yung dehydrator ko. But it takes a lot of time to dry this one kasi nga malaki siya and it has a lot of water content. So it takes about the entire day, 8 to 12 hours bago siya ma-dry talaga siya ng tuluyan. May na-dry na ako na isang piraso, nahalo lang siya but the rest of the stuffs are still in the dehydrator and they are still drying as of the moment. Of course, guys, meron tayo ditong black chanterelles or yung Musta torvisieni sa Finnish. Suomeksi, Musta torvisieni. Or yung kanyang scientific name is Craterellus cornucopioides. Emma tiada. Ang hirap, guys. Basta, this one is the black chanterelle or horn of plenty. And this is a very edible mushroom. And this is also known as black chanterelle, black trumpet. And yung sa French, nag-comment yung isang subscriber natin, trompette de la mort. French hindi ako marunong. Or sa Italian, trombetta dei morti. Basta, trumpet of dead, black chanterelle, horn of plenty, ano ba tawag nito? Musta torvisieni. Ito siya guys. And this is one of the most abundant mushroom but it is very difficult to find. Kasi kita nyo naman sa forest, habang sinasama ko kayo, nagma-mushroom picking ako is, mahirap siyang hanapin kasi nga, yung mga colors sa loob ng forest is kakaiba din talaga. May yellow, may dark brown, may black. Tapos marami na rin mga dead leaves and dead stems na nahuhulog ngayon doon sa loob ng forest. Kaya mahirap siyang hanapin. But thank God that I have a 20/20 vision and I ate a lot of carrots. So I have a very good eye. So sa lahat ng mga bata na nanonood ng video natin, you guys should eat a lot of carrots. It's good for you. I'm already 36 years old but I'm not using any glasses yet kasi okay pa naman yung vision ko. And I'm so happy that I found these mushrooms because
It's been a long time na wini-wish ko na makakita ng black trumpet. Black trumpet siya kasi color black siya. And it looks like a trumpet. Yan o. Diba? Tapos meron siyang hole doon sa loob. Kasi para talaga siyang trumpet. Yan o. Para siyang trumpet yung kanyang shape. And it's very soft. Tapos, madali siyang masira, guys. Kita nyo, ayan o. Madali siyang masira. Tapos, meron siyang grayish or whitish color sa labas. Tapos, sa video na napanood ko, sabi doon is, yung pores niya is dito daw sa banda labas ng mushroom, hindi dito sa loob. Hindi ko ma-explain further. Basta panoorin nyo na lang yung ibang videos ng mga vloggers about this kind of mushroom. And ito guys, sobrang dami kong nakuha nito this year. And I'm so happy kasi first time ever na nag-mushroom picking ako. And this is the first time this year na nakakuha talaga ako ng black trumpet or itong black chanterelle. I'm so happy. And na-dry ko na rin yung iba niyan guys. Ito na yung mga dried niyan. Itong tatlong bottles na to. This one, this, and this. Ito is yung black chanterelles yan siya, or itong ganito, black trumpet. So, na-dry ko na yung iba, and meron na rin ako na-dry doon na konti na Sopilova Havero. So, ito na siya guys, kapag na-dry siya. Ito sa bottle na to. Konti pa lang kasi yung mga pinagkukuha ko na funnel chanterelle or yung Sopilova Havero. But, later on, dadami din yan kasi yung ating tawag nito Sopilova Havero, yan yung pinaka-late na kinukuha ko talaga sa forest kasi sobrang abundant niya talaga and sobrang dali niyang hanapin. This side guys, ito yung mga black chanterelles na nalinis ko na and I already cut them in half. Kailangan kasi siyang i-cut in half for you to see what's inside. Kasi sometimes merong snail sa loob. May mga stem na maliliit or dried leaves na nasa loob and we don't want to eat them. So, we really need to make sure that everything is clean. Yan o, pag may mga ganyan-ganyan. Ay, ito pa o, kailangan ko siya i-brush. Yan o. So, kailangan natin siyang linisin. And ito din yung Sopilova Havero na nalinis ko na rin to. Tapos, kailangan din siyang i-cut into half. Sopilova Havero guys, pwede siyang i-dry, air dry siya, or hayaan lang siya dyan sa table. Pero, the thing is, you need to, ano tawag na? Okay. Anong okay guys? You need to turn it kasi para yung the rest of the part ng Sopilova Havero is ma-dry talaga siya. Para walang matirang moisture. And when this is dry, it smells so good. It smells like butter. So, this one, nakapila siya guys kasi isa lang yung aking dehydrator. Hindi ako bumili ng malaking dehydrator kasi we don't have a lot of space here in the house. Ayoko na rin ng masyadong malalaking mga gamit sa bahay. Kaya maliit lang na dehydrator ang binili ko. And yun lang din kasi ang kaya ng budget ko for now. I just bought it for the purpose na ma-save itong mga mushrooms na to. And, yun nga, as of the moment, Kesken or, as of the moment, yung dehydrator is gumagana siya and tawag nito, nagda-dry siya ng ibang mushrooms na nalinis ko na. So, ito na dito yung aking dehydrator. So, I'm drying black chanterelles or yung horn of plenty. Tapos, merong chanterelle. Tapos, dito sa taas is yung funnel chanterelle. This has been running for 4 hours now. It takes a lot of time and energy na pag-dry ng mushroom. Kaya, yung mga dried mushrooms is super expensive din talaga. Of course, dito na side, magsa-side trip tayo. Gumagawa ako ng latik kasi gagawa ako ng biko guys. Na-miss ko ang biko. Kaya, gumawa na ako ng latik ngayon para mamaya pagkatapos ko maglinis ng mushroom, meron akong snack. So
Sobra kong daming nakuhang mushroom sa forest, guys. And I'm so happy na na-share ko yun sa inyo. Yung goal ko lang talaga is mapakita ko lang sa inyo and ma-share ko yung a little joy and experience ko doon sa forest while picking them. And it was so nice na yun nga, I reached my goal. Some of you made a comment na you feel na kayo din is napapabunot din kayo or feeling nyo kayo yun rin yung nagbubunot ng mushrooms. And I feel so happy about it. Thank you so much, guys, for subscribing to my channel. I really did not expect that my channel will grow. Kasi katuwaan lang naman to and I really don't vlog every day. I just want to share to you the joy that I have there in the forest, and I'm so happy that you guys felt it too. Alright, so maglilinis na tayo ngayon ng ating mga mushrooms. Sobrang dami kong mushrooms dito pala na. Ito yung sinasabi ko na hindi ako everyday talaga nagwa-vlog kasi the rest of the days nasa bahay lang ako and maglilinis ako ng mushrooms. Ganyan ang ginagawa ko kasi kailangan talaga siyang malinis. So, itong black chanterelle, guys, or itong black trumpet, kailangan mo siyang i-cut into half kapag nililinis mo siya. Kasi nga, meron siyang something doon sa loob. Yan, oh. Meron siyang seeds, or I don't know what is that. Yan, oh, yung mga ganyan. So, kailangan talaga natin yan siyang tanggalin. Ang gagamitin natin dyan is itong brush. Ito yung first knife na pang-hunting. So, yung other side niya is knife. Tapos, yung other side is brush. Meron din akong ganito. Ito yung nakita ko doon sa forest last month. May nakaiwan nito doon. Kaya, kinuha ko na lang din kasi baka may masugatan. And, wala naman nagtanong kung kanino to o finder's keeper. Diba? So, meron na akong tatlong brush kasi meron pa akong white na brush. So, ang gagawin ko dito is, ibabrush ko lang yan siya dyan. Tapos, yung table ko pala, nilagyan ko siya ng newspaper. Kasi para yung mga alikabok doon na siya makulog. Para ganunin ko na lang siya. Kumutin. Ano tawag na sa Tagalog, guys? Uy. Basta i-ganon ko na lang siya, i-fold ko na lang siya, tapos diretso tapon sa basura. Ganon. Kaya, this one, ito guys, na-enjoy ko naman yung paglilinis dito. Pero mas na-enjoy ko talaga yung pangunguha talaga ng mushroom sa forest. Kasi, it's free! Pero ito nga, kailangan lang talaga siyang linisin ng maayos para matanggal yung mga, extra protein na andyan sa loob. Kasi meron talaga minsan guys na, tawag nito, meron talagang minsan na nasasama ng mga snails. Pumapasok sila sa loob. Mamaya pag may nakita akong snail, papakita ko sa inyo kung ano ginagawa niya doon sa loob. Andun lang siya sa loob. Natutulog lang siya, guys. Ganun lang ginagawa niya. So, ganito lang siya. Brush lang. Tapos, pamatay oras. Ganyan. Nood na Netflix. Ganyan ang ginagawa ko. Ito, guys. Meron dito sa loob. Meron siyang bug. I don't know kung makikita niyo ba. Kasi maitim yung ating black chanterelle. Tapos yung bug is maliit din siya. Pero color white siya. Kaya it's okay. Matanggal naman yan siya. Yeah, so kapag malinis na to, ready na ito for drying.
Yan o, may snail sa loob guys. Kaya, kailangan talaga na ino-open half talaga yung Musta Torvisieni or yung Black Chanterelle. Kita nyo? Mr. Slug! Ayan guys, oh. Yan, oh. Ay! Yaki. Maniway. Tsaka hindi ko ito tinatapon pala sa basurahan guys. Tinataktak ko muna siya doon sa labas para yung snail or yung slugs andoon sila sa labas, hindi dyan sa aming basurahan. Tapos minsan may kinakat din talaga ako ng mga pieces kasi nga kapag nakita ko na sira na siya, ganyan. Ay! Yan. Mga lubat-lubatan, yung kuaning slugs. Ay, marami talagang slugs, guys. Kaya, itong paglilinis talaga ng mushrooms, it takes a lot of time. It takes a lot of time to pick them up in the forest too, kasi maghahunt ka talaga. At yung paglilinis din, it takes a lot of time. Minsan inaabot ako ng isang buong araw. Minsan 2 araw kapag sobrang dami. Kasi pag hindi ko pa siya natapos. So, the following day na naman. As long as nasa malamig na lugar yung mushroom, hindi siya masisira andun sa labas. Okay lang. Kaya, wala ito sa loob ng bahay namin. Kahit na nalinis ko na siya, ibabalik ko siya doon sa labas kasi mas malamig doon. Hindi man magkasya sa ref namin kasi yung ref namin guys sobrang maliit. Kalahati lang yung ref namin, hindi siya kakasya. Tsaka malamig naman sa labas, parang ref naman din ang temperature sa labas ng bahay ngayon. Kaya okay lang na andun siya ngayon sa labas. Pero hindi talaga freezer. Hindi pa freezer ang labas namin guys. Ano pa siya, ref pa lang na yung chiller. Chiller pa lang siya ngayon guys. Pero malamig na of course. Pero pwede pa rin na maglakad na walang jacket kung makapal ang balat mo. Yan, o sobrang daming mga seeds, may mga seeds ng mga puno, tapos may mga pines na mga pine tree. Sumusuksok sila talaga dyan sa loob. Sumusuksok. Sumusuot. Ano yung tawag yan? Basta, andyan sila sa loob. O yan, o. So, kailangan natin yan siya i-brush. Kaya, talaga, mushroom knife or yung panghunting ng mushroom is meron siyang 2 sides. Merong brush, merong knife para malinis din yung mushroom talaga. Kasi galing naman ito sa lupa, di ba? Kaya meron din talagang ibang nakatira dyan. Kagaya lang yan dyan sa atin sa Philippines. Yung mga nuno, meron ding ibang nakatira. Kinuwento ko pala kay Nico yung kapre. Tawang-tawa si Nico sa akin. Kasi sabi ko, yung mga malalaking puno, may mga nakatira dyan. Sabi niya, no, nobody's living there. Akala niya pa noon dati na, seryoso ako na merong nga nakatira. Sabi niya, no, he never seen anyone living there and it's not possible kasi malamig daw. Tama nga naman. Paano nga naman mabubuhay ang kapre or diwende dyan? Kasi nga, malamig sa labas. Alabakan dito sa loob ng bahay namin, guys, no? Kasi itong bahay namin, more than 100 years old na ito. Hindi pala to sa amin guys ha, nagre-rent lang kami dito. More than 100 years old na itong bahay guys, kaya baka andito sa loob sila. Or dinala ko sa loob kasi nga yung mga bahay nila, itong mga mushroom, bahay man siguro nila ito. Dinala ko na sa loob ng bahay. Sana naman good karma naman yung madala ko dito sa loob ng bahay. O, hindi naman bad karma or bad windy. Wala Pero guys, naniniwala ba ako dyan? Kasi nung bata ako, nakakita ako ng ganyan ba? Pero pag bata kasi, di ba maraming imagination, malawak ang imagination, kaya parang hindi rin ka panipaniwala. Pero nakakita talaga ako guys, nung bata ako, parang pidudido talaga yung itsura niya. Yung color white ba? Yung sa Sprite ba yun na yung parang image ng Sprite na model. Yung, basta parang pidudido nga, guys,
Basta kayo na bahala mag-ano yung pidudido. Basta pidudido talaga yung itsura niya. Ay, may imagination ko lang siguro yun. I don't know. Guys, ito pala ang nalinis ko. Yan o. Inuna ko yung black chanterelles kasi ilalagay ko siya doon sa dryer ko or sa dehydrator. Pero itong Sopilova pero konti lang yung nalinis ko. Mahirap talaga siya maglinis. Ay, hindi naman talaga mahirap. Yung it takes a lot of time and effort na malinis mo yung mushrooms. Kaya kung merong na pick na mushroom, dapat kailangan talaga linisin agad-agad. Pero kung hindi mo naman siya malinis, okay lang ilagay mo siya sa labas. Kasi malamig naman na temperature. But the important thing is, hindi lang tayo magpipik tapos hindi natin malilinis. Kaya, yung isang nag-comment na bakit yung mga Thai sobrang dami nilang nakukuha compare sa akin. Kasi ganito yan guys, dito sa Finland, maraming seasonal workers. So, it's either dito sila nakatira na, mga citizen din sila dito, or yung mga seasonal workers na mga Thai, is, ang trabaho nila is mag-pick ng mushrooms or mag-pick ng berries. Kaya, kailangan nilang damihan ang kanilang ma-pick na mga pagkain sa gubat kasi doon din nakadepende yung sahod nila. Kaya, ganon. Ako naman, nagpipick ako kung ano lang yung makita ko and according sa magkakasya doon sa basket ko and sa oras ko. Kasi nga, meron din akong trabaho like today. I still have my afternoon shift. I'll be working in the hospital in the afternoon. That's why I don't spend a lot of time in the forest. Nagsispend naman ako ng time. It's just that according to what I can. Kasi nga, kung hindi ko rin naman siya malilinis sa bahay agad-agad, hindi ko na siya kailangan i-pick talaga. So, ito, 30 minutes na siguro ako mahigit na naglilinis nito. Ito pa lang ang nalinis ko, konti pa lang. Kasi it takes a lot of time talaga sa ng mushroom. Kasi may mga alikabok, may mga slugs na kailangan mo siyang tanggalin talaga pa isa-isa. Hindi mo siya pwedeng hugasan ito. Kasi malalamog din ito guys. Ang mushroom is hindi siya hinuhugasan. Lalo na ito, kasi malalamog siya. Pero yung mga malalaking mushroom yun, pwede mo siyang hugasan. And pwede mo siyang ilagay sa freezer agad-agad. Depende kung paano mo siya i-store. But the way I store it, I dry them. And itong mga chanterelles, I chop them into pieces. And then I pan fry them. I remove the excess water and I put them in the freezer. Kung di naman ganun, kung hindi ko naman siya i-pan fry na ilalagay sa freezer, i-dry ko siya. It's just that isa lang yung aking dehydrator ngayon. And ayoko nang bumili ng another pa kasi wala akong pambili. Kaya matagal siya. Yung drying talaga is napakatagal siya na proseso, but it keeps the mushroom for a very long time. Kahit pa years yan siya. As long as nakastore siya sa airtight container. Kaya yun. Hindi ako nakakapag-pick talaga ng sobrang dami kagaya ng mga Thailander na mga nagpipick or ng mga nagpo-post ng videos. Because this is not my job. This is just a hobby that I just want to share the joy to you guys. What it feels like to pick mushrooms in the forest. And hindi naman namin kailangan na sobrang daming mushrooms talaga. Tapos hindi ko naman kayang malilinis. Alam nyo ba, ako na maglilinis nito, sini ko hindi maglilinis nito, kakain lang yon. Pero ako talaga ang naglilinis. And hindi siya madaling linisin talaga guys. It takes a lot of time. Kaya hindi ako nakakapag-pick. Tsaka isa pa, hindi rin maganda na mag-pick ng sobrang daming mushrooms. But you will not be able to store them properly kasi sayang lang. And there are still a lot of pickers or foragers, ano ba tawag nyo dyan, hunters, mushroom hunters na gusto ma-pick yung mushroom na na-pick mo rin. And if you pick them and then masasayang mo lang siya, sayang, di ba? Kawawa naman yung iba na gusto din na mag-pick tapos nasayang mo lang yung na-pick mo tapos hindi mo siya na-store ng maayos. Kaya ganun. Anyways guys, dito ko natatapusin ang video ito kasi I still have my afternoon shift. I'll be working in the hospital in the afternoon. And I need to eat lunch. Yung biko ko tapos na rin pala. So, magbabaon ako ng biko today papunta sa aking trabaho.
Hindi ako magbabaon nitong mushroom, guys. Pumunta sa akin trabaho kasi hindi pa to luto. Kailangan tong lutuin. Anyways, guys, thank you so much for watching my vlog. And I hope you like, share, and subscribe to our channel. I will see you next time. Hey, hey!